Isang bahay na nasa bangin ng kalsada sa Lawag, Ilocos Norte ang nabagsakan ng pickup truck. Pumalya ang preno nito batay sa investigasyon. Sugatan ng driver. Walang nasaktan sa mga nakatira sa bahay. Nakuha na ang pickup truck at inaalam ang halaga ng pinsala. Sa Tuba, Benguet, nasira ang harapan ng isang sasakyan matapos mabagsakan ng malaking tipak ng bato sa Quezon Road. Ligtas ang driver. Walang ibang nasaktan. Kabayanihan sa trahedya. Isang nanay sa Rizal ang nagbuwis ng buhay para maprotektahan ang dalawa sa mga anak niya matapos mabagsakan ang kanilang bahay ng malaking tipak ng bato. May report si Rafi Tima. Kahit katamtaman ng buhos ng ulan umaga kahapon, naging madulas sa bundok na ito sa Rodriguez, Rizal kung saan may malalaking tipak ng bato sa taas. Dito nagmula ang batong kumitil sa isang ilaw ng tahanan sa Sitio Makopoy, Barangay Mascap. Sa laki ng batong bumagsak sa bahay ng isang pamilya, butas ang kanilang sala at wasak ang mga aparador at divider. Mula sa gilid ng matarik na bundok na ito, bumulusok yung malaking tipak ng bato at tumama dito mismo sa sala ng bahay ng pamilya Ramos. Dito nakahiga yung mga bata, yung dalawang bata, at naitulak pa raw sila ng kanilang ina papunta dito sa gilid kaya hindi sila tinamaan. Pero dahil sa ginawang yun ng ina, yung nanay, yung napuruhan, at dito na siya tinamaan. Makikita pa yung dugo rito hanggang sa dumiretso yung bato dito sa labas ng bahay at tumigil dito sa pader ng kanilang kapitbahay. Matindi ang tama sa paa at katawan ng bayaning ina na si Rizel. Dead on arrival siya sa ospital. May mga sugat naman pero nakauwi na ang dalawa sa 5 anak na kanyang sinagip. Yung rinig din ni mama na sumisigaw dito, ginilid niya kami dalawa tapos babalikan sila ate. Paglabas niya, nagulungan siya ng bato. So nailigtas muna kayo? Opo. Narinig pa raw ng ina ng biktima ang sigaw ng anak. 2 beses siya nagsigaw. Yun lang, ang pakarinig ko sa boses niya, wala na. Yung pala, na siya. Wala na talaga. Nasa trabaho noon ang kanilang padre di pamilya. Hirap pa raw siyang mapasok ngayon ng kanilang bahay. Hindi nga namin alam po kung saan kami titira o kasi binawal na rin ng DNR po. Pinalilikas muna ng barangay ang mga nakatira sa lugar habang hindi pa nakikita at na-assess ng DNR ang mga bato sa taas ng bundok na posibleng dumausdos. Sa ngayon po, delikado talaga. Kaya sa ganitong oras po, lalo sa gabi, wala po sila dito. Rafi Tima, GMA News. Taliwas sa umugong na kudeta na naman, nagsesyon ng Senado na si Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President. Pero umanib na sa minorya ang dalawang independent na senador. Muli ring nag-convene ng Senado bilang impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. May report si Sandra Aguinaldo. Yesterday, someone sent me that the shortest serving Senate President served for 13 days. No? So hindi ko alam kung matatalo ko yung 13 days o kung 7-8 days lang po tayo. Tanggap daw ni Senador Alan Peter Cayetano kung siya ang may pinakamaigsing Senate presidency. Pero hindi raw siya magbibitiw dahil sa putukan sa Senado noong Miyerkules. Doon sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. Sa sesyon ngayon ng Senado, hindi napalitan si Cayetano. Pero aniya, may mga senador na kinakausap daw para bumaliktad. Wala siyang pinangalanan. Ang sigurado tumawid na sa minorya, sina Senador Mig Zubiri at JV Ejercito na nag-abstain sa botohan para sa Senate President noong 1 linggo. Kaya 11 na ang Senate minority sa pamumuno ni Tito Soto. Solid 13 pa rin ang majority, kabilang si Senador Ronald Bato de la Rosa na absent sa sesyon. Tinawagan ako na aking mga kasamahan na kailangang andito ako sa Senado para sa botohan. Tungkol saan daw ho yung botohan? Change of leadership ng Senado. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano. I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. 23 ang present na mga senador kanina nang nag-convene sila bilang impeachment court sa ikalawang pagkakataon para litisin si Vice President Sara Duterte.
Ipinatawag na ng impeachment court si VP Sara at pinasasagot siya sa loob ng 10 calendar days. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the articles of impeachment. Sabi ng defense team ng bise, susunod sila at maghahain ng angkop na tugon. Di na raw muna sila magsasalita pa bilang paggalang sa proseso. 5 calendar days naman ang ibinigay sa prosecution para magkomento sa magiging tugon ni Duterte. Kapag nakasagot na ang lahat, itatakda na ang pre-trial. Dahil tuloy pa rin ang regular na trabaho ng mga senador, aayusin daw ni Cayetano ang magiging schedule. Ang 11 miyembro ng House Prosecution Team naghain ng formal entry of appearance sa impeachment court. Si Kabataan Representative Renico ang magiging isa sa mga tagapagsalita ng prosecution. Aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan no, nananawagan para sa hustisya. Sabi ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, sunod nilang iaanunsyo ang kanilang magiging impeachment manager. Si House Justice Committee Chair Jervil Luistro naman daw ang posibleng maging lead prosecutor. Sandra Aguinaldo, GMA News. Isa sa mga nanumpang Senator Judge sa impeachment court kanina si Senator Robin Padilla. Ngayon, siya muling nakita matapos ang mga ulat na siya ang kasamang umalis noong Huwebes ni Senator Bato de la Rosa. Hindi raw alam ni Padilla kung nasaan si De La Rosa, pero tiyak daw niyang nasa bansa lamang ito. Hindi gagawin ni Bato yun. Bakit, sir? Mahal niya Pilipinas. Totoo po ba, sir, na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, hindi ko alam. Sir, can you Wala akong idea. Huling nakita si De La Rosa sa Senado matapos ang putukan noong Miyerkules. Batay sa official report sa investigasyon ng mga pangyayari na ibinigay sa GMA News, sumakay si De La Rosa sa isang SUV na minamaneho ni Padilla bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes. Dahil sa nangyari, itinuturing ng NBI si Padilla na person of interest sa pag-alis ni De La Rosa. Sa panayam ng 24 oras, inamin ni Padilla na kanya ang puting SUV na nakuna ng GMA News na palabas ng Senado noong mga oras na iyon. Hindi sinagot ni Padilla kung magkasama sila ni De La Rosa na umalis ng Senado, pero 3 araw daw siyang sinamahan si De La Rosa sa opisina nito. Opo, sasakyan ko po yan. Akin po yan. Nakausap po ba kayo? Mula nang magkahiwalay kayo sa Senado ng Huwebes? Ay, hindi po. Wala. May sinabi po kasi kayong... hindi, sabi niyo sigurado. Hindi ko po. Siyempre naman, kayo naman tatanungin ko ng maayos. Diba? Kasi yan ang gustong malaman ng taong bayan eh. Sir, yan po naman yan, hindi lang ako. Ako po yung humihingi ng pasensya sa ating mga... Opo. Yan po ang dahilan, kaya kailangan po na doon muna po tayo maglahad sa formal na investigasyon. Kasi kung hindi naman po nila sinabi na tayo po ay person of interest, malaya po tayong makakapagkwento sa inyo kung ano ang mga naganap. Wala po akong record ng pagsisinungaling. Ako po ay rumispeto sa batas ng Pilipinas. Nanganganib na namang masampahan ng plunder o pandarambong si Senator Jinggoy Estrada. Kasama siya sa mga pinakakasuhan ng DOJ prosecutors kaugnay sa korupsyon sa flood control projects. May report si Joseph Moro. Kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila. Minsang biniro lamang na mark safe sa flood control scandal si Senador Jinggoy Estrada. Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I move that you strike of the record that your alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Pero kalaunan, pinangalanan siya ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ngayon, isa si Senador Jinggoy sa mga pinakakasuhan ng plunder
graft, direct bribery at corruption of public officials kaugnay sa ilang manumalyang proyekto kontra baha. Inirekomenda rin ng National Prosecution Service ng Department of Justice na ihabla si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan at iba pang DPWH officials sa Bong Dinglasan, Denril Cesar Cortuna, Manny Bolusan at Arturo Gonzalez Jr. The DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Lumabas sa investigasyon ng DOJ ang umano'y kalakaran ng 30% kickback sa mga proyekto batay sa mga testimonya ng mga insider o umano'y kasabwat. Lusot naman sa asunto sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH District Engineers Gerard Opulencia at Henry Alcantara na pawang mga state witness na. Their direct personal knowledge was found vital to unraveling the bid rigging scheme, maintaining their discharge from prosecution in exchange for their continuous vital testimonies. Hindi na rin pinakakasuhan si yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa sarili nitong review ang mga rekomendasyon ng National Prosecution Service at pagkatapos pa lamang noon malalaman kung isasampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Si Senador Estrada kakausapin daw muna ang mga abogado bago magkomento. Anong plano mo ngayon? I'll have to talk to my lawyers. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Bonoan at iba pang pinakakasuhan. Joseph Morong, GMA News. Sa kalabit ng gatilyo tinapos ng magtiyuhin sa Batangas ang kanilang matagal ng alitan. Ang tiyuhin napatay ng pamangkin na dating pulis. Ang hulikam na duelo sa spot report ni June Veneracion. Nag-umpisa sa palitan ng masasakit na salita hanggang nagpalitan ng bala ang dalawang lalaking ito noong Biyernes sa Padre Garcia, Batangas. Dating pulis ang naka-gray. Tiyuhin niya ang kaduelong nakapula. Bumagsak ang tiyuhin habang nakaupo ang dating pulis. Pareho silang duguan. Pero mas malala ang tama ng nakapula. Napasugod ang asawa at anak ng nakabarila ng dating pulis. Pareho silang na ospital. Pero dead on arrival ang tiyuhin. Kritikal ang lagay ng pamangkin. Yung atin pong retired police ay nakatamo po ng 5 tama ng baril po. Isa po sa balikat, 2 po sa dibdib, isa po dito sa tagiliran, isa po sa binti. Lisensyado ang 40 caliber pistol ng dating pulis na nagpakawala ng 12 bala. 6 naman ang balang pinutok ng tiyuhin na inaalam pa kung may papeles ang baril. Ayon sa pulisya, parehong nakainom ang tiyuhin na 2018 pa may alitan. Naniniwala naman silang self-defense ang ginawa ng dating pulis. Makikita po natin na una pong bumunot ng baril yung suspect. Meron pong sufficient provocation po na on the part of the suspect po natin. And yun po, lumaban na rin po yung ating victim to defend himself. Bagaman sa inisyal na assessment ng PNP ay self-defense ang ginawa ng dating pulis, nasa desisyon pa rin daw ng pamilya ng napatay kung magsasampa sila ng kaso. Hihintayin daw muna ng pamilya na matapos ang libing bago sila magdesisyon. June Veneracion, GMA News. Taliwas sa iginigiit ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi kumbinsido si Pangulong Bongbong Marcos na inatake ang Senado. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. This is also the position of the President, Mama. Of course. Ayon sa palasyo, dismayado ang Pangulo na naglaho si Senator Bato de la Rosa pagkatapos ng gulo. Hindi raw siya dapat hinayaang makaalis sa protective custody ng Senado. Iniutos din ng Pangulo na hintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni de la Rosa bago siya arestuhin. Hamon ng palasyo kay de la Rosa, sumuko kung wala naman siyang kasalanan. Ang NBI volunteer driver namang hinuli dahil nagpaputok umano sa loob ng Senado, pinalaya na matapos makapagpiyansa. Pero ayon sa PNP, positibo siya sa nitrate particles na karaniwang nasa pulbura. Kung pagbabasihan naman ng videong nakuha ng GMA News, makikita ang NBI driver na nakaputing polo habang naglalakad sa 5th floor ng GSIS building sa kasagsagan ng putukan. Kita raw na jacket at radyo lang ang kanyang dala at walang hawak na baril.
Kylie Padilla at Miguel Tanfelix ipinasilip ang buwis buhay na stunt rehearsal para sa Task Force Firewall. Matapang na nagrapel mula 15th floor ang dalawang bida ng upcoming GMA Prime Action Crime Series. Tila nagpalakas ng core ang co-star nilang si Kylene Alcantara. Halos mahulog siya nang subukan for the first time ang bouldering. Mapapanood na ang paglaban nila sa cybercrime sa Lunes, May 25. Sparkle Stars and besties Shuvi Etrata at Ashley Ortega lumahok sa Flores de Mayo sa Bulacan. Aubrey Carampel, GMA News. Tipid na sa oras ng pagluluto, humahaba pa raw ang shelf life ng mga pagkain kapag inilalagay sa freezer. Suportado yan ng ilang eksperto basta't maging maingat sa paghahanda nito. Alamin yan sa Tip Talk ni Katrina Son. Nilaga, kare-kare, pati tsamporado. Ang mga pagkain yan hinahango at hinahandaan ng 34-year-old working mom na si Aizel straight from the freezer. Backup niya raw ang mga ito kung hindi makapagluto agad. So malaking help po siya in terms of sa time, sa budget, and even mental load ko, big help din in making sure na nakakakain ng tama yung family ko. Isang taon niya na raw ginagawa tuwing day off ang pag-prepare ng mga pagkain para i-freeze na natutuhan niya raw online. Maging kay Alvin Pablo, laking ginhawa rin daw ang pag-freeze ng pagkain. When I moved out, na-realize ko na gosh, ang hirap palang mabuhay mag-isa. Like I have to cook for myself every day. Madalas daw tumatagal ng hanggang 3 buwan ang kanyang frozen meals. Ayon sa isang eksperto, sa pag-freeze ng mga niluto, mas marami raw ang nilalaang oras para sa sarili at pamilya, lalo na kung abala sa trabaho. Ang pag-meal prep ng ganito ay maganda dahil ito ay tipid at actually maganda rin at masustansya dahil ang mga pagkain na frozen, madalas hindi agad nasisira at nagde-degrade yung nutrition nito. Paalala ng eksperto, dapat maging maingat sa paghahanda nito. Dapat malinis ang kusina, malinis ang pag-prepare. Dapat airtight and freezer safe ang ating mga lalagyanan. I-check kung negative 18 degrees Celsius ang temperatura ng freezer. Sa ganitong lamig kasi, hindi napapanis ang pagkain at napipigilan ang pagdami ng mga mikrobyo. Pero kapag inalis na sa freezer at muling ininit ang pagkain, agad itong kainin at huwag nang ibalik sa freezer para hindi na masira. Katrina Son, GMA News. Di natinag sa pagbirit ang isang kontesera sa isang pista sa Ragay, Camarines Sur. Kahit pa sa gitna ng performance niya, may naki-sing it. Wow. Grabe naman pala talaga, partner. Grabe yung kanyang own version. Nang ibaba na niya ang mic at umatras, enter frame na tuloy ang mga host na pumuri at nagpasalamat sa kanya. Pero mali ang akalang na hit na niya ang high notes. Di pa pala siya tapos at mas bumirit pa. Mas dumagundong ang hiyawan at tawanan. Di man siya pinalad na manalo, siya naman ang siguradong nagpasaya sa kanilang pista.